ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos. At binibigyan kayo ng kickback. Wala ho ako. 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. Naniniwala po ako dito eh. Paano ho isang sekretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya lahat ng lahat ng kasama nyo, alam in 2025 na kickback na nangyayari. Kayo lang hindi nakakaalam eh. Secretary Bonoan, nabasa niyo na po itong affidavit ni Yusek Bernardo? No, Your Honor, I have not. Hindi niyo ho nabasa ito, pero this was furnished to us during one of the hearings ng Blue Ribbon at na-implicate kayo dito many times. No? And let me just read. On page 18, sometime in 2022, Secretary Bonoan directed me to submit a list of projects for possible inclusion in the NEP for fiscal year 2023 worth around 450 million. And in the same page, Engineer Alcantara gave 10% of the value of the projects. In page 19, similarly, on 2023, Secretary Bonoan directed me to submit a list of projects for possible inclusion in the NEP for fiscal year 2024 worth around 150 million. Engineer Alcantara gave 15% of the value of the projects. In page 19, in the year 2024, Secretary Bonoan also directed me to submit a list of projects for possible inclusion in the NEP for fiscal year 2021, 900 million. Tapos, in page 20, the value of the projects that I handled for Secretary Manny Bonoan was at least 5 billion per annum for the years 2023, 2024, 2025, with a 15% average commitment. Of this 15% average commitment, Secretary Manny Bonoan, 75% usually would give me 25% of the commitment, with the rest of the commitment shared between him and Secretary Cathy Cabral. And in one of our budget hearings, I believe kinumpute po ito ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan, ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos since 2022. Well, ano po ang masasabi niyo ho dyan? I think, Your Honor, I think this is something. Well, I think I issued a denial on this at one point in time when I learned about. I have not read the entire affidavit, but I issued a denial to it. I don't even recall actually talking about any projects at all. If there will be proposals from them, I just. No, but this is very clear na meron kayong allocated amount at nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Wala ho 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Mamaya, pagsasalita namin si Congressman Leandro Libiste. Opo. And I think he will negate what you just stated, na wala kayong allocable. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Anyway, sige. Well, Mr. Chairman, whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. You're the Secretary of the DPWH. 3 years, 2 years, 3 years. Secretary kayo ng DPWH. May mga ghost projects. May 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako ho,
personally, ako naniniwala po ako dito eh. Paano ho isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya ho tayo nandito sa ganitong sitwasyon ngayon eh. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implement. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, And yung this is- oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Ano nyo, hindi ko ho makita. Sa Bulacan, sa Davao Oriental, may Ghost Project. Lahat ng kasama nyo, alam, in 2025, na kickback na nangyari. Kayo lang hindi nakakaalam eh. Your Honor, I was the one actually who reported to the President where the ghost projects are in 2025. Nung pumutok na ho to, nung nag-privilege speech na Senator Lacson dito Hindi po. sa Senado. But throughout the years na pumupunta ho kayo dito, wala naman kaming naririnig na may problema. Kasi in my opinion, kasali ho kayo dito. But anyways, Mr. Chairman, I'm just echoing my frustration as a Filipino, Mr. President. Nakaka-frustrate, no? Na nandito tayo ngayon, pinakikinggan natin to. Dapat ang pinakikinggan ho natin kung paano po umunlad yung bansa ho natin. Pero dahil po sa inyong masamang liderato, nandito tayo ngayon. Inaayos ho natin, hinahanap po natin sino yung mga kriminal. Hindi pa ho natin mahanap dahil nasa Portugal na nagtatago. Bakit niyo ho pinabayaan? Yun ang aking sentimento. But wag na ho kayong sumagot. I don't expect you to admit that, but I'm just airing out my frustration, Mr. Chairman. Thank you. Maraming salamat po. I just want to take exception kasi sinabi nyo, ang trabaho nyo as DPWH Secretary, oversight. I cannot accept that because hands-on kayo, secretary kayo. I cannot imagine Secretary Dizon exercising oversight function over his own department. So kindly correct that because that is not correct. Your Honor, what I'm saying is actually as Secretary, I exercise overall supervision, authority, Not oversight. and oversight. Because I also Sabi rely nyo on kanina, my people. ini-impress nyo, oversight lang kayo. But, I Mr. also Chairman, rely- as Secretary, you exercise control. I Control. You have control over the department. Yes, Your all the Honor. way to the last janitor. Yes, Your Honor, but I also rely on my people under me to cooperate, to do the job that Secretary, they're 3 supposed years, to do. 365 days, nandoon kayo. Wala kayo naririnig 25%, 20%. Eh kami naririnig na ho namin, yung pumuputok na ho siya. Anyways, again, I'm just airing out my frustration as a Filipino. Talagang, alam niyo ho, the Chairman, talagang frustrated rin. Kasama ko yung mga ibang mga kababayan natin. Napakasama ng loob sa mga nangyayari. At imagine nyo ito, nangyari ito sa ilalim po ng liderato ho ninyo.